are observing yung tinatawag na Father's Day celebration. It's just that we want to recognize in the Bible that the father has a special role in the family. Tama? Sino rito ang mga ama ng tahanan? Pakita sa mga ama ng tahanan. Ilan? 5, 6, 7, 8. May 8. Representing 8 families. Mas marami ang mga ina ng tahanan. So, nailagay ko dyan sa pamagat, bagamat pang-ama ng tahanan nito, pero pag-uusapan natin ang mga kalalakihan sa simbahan. Kasi the church is a bigger version of a family. Kung ano ka sa simbahan, ganun ka sa tahanan. Amen. Kung ano nangyayari sa tahanan, nagdadala sa simbahan. Kaya nga, ang check and balance nasa salita ng Diyos, kung paano yung talata natin sa 1 Timothy 3:15, yung mga pangangaral, yung mga payo, yung mga turo na naririnig natin kada linggo, lahat ng ito ay naglalayon para matutunan natin paano tayo kikilos at paano tayo aayos sa ating simbahan. Yeah. But if I tarry long, that thou mayest know how thou my oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. So sinabi ni Pablo ito kay Timothy, sapagkat bilang ama ni Timoteo sa pananampalataya, maraming mga tagubilin si Pablo dito sa bagong ama ng iglesia na si Timoteo. In fact, nung binigay ni Pablo ito kay Timoteo, maraming naniniwala na si Timoteo ay wala pang asawa ng mga panahon na yun. Bilang isang batang pastor, tinuro ni Pablo yung mga prinsipyo kung paano magiging ama sa iglesia. Yung kaninang natalakay natin sa Sunday School na sa loob ng iglesia, ang ama ay ang pastor. Kaya yun yung sabi ni Pablo. Kasi dito sa sulat na ito kay Timoteo, may mga naunang sinabi si Pablo na gusto kong pumunta dyan at gusto kong makausap ka, marami pa akong sasabihin sa'yo, marami pa akong tuturo sa'yo. Tapos nung pahabol niya ito sa verse 15, kung sakali at hindi agad ako makarating ngayon. Marami na siyang naisulat doon sa mga unang 2 kapitulo na sabi niya, sapat na para magkaroon ka ng idea kung paano kang kikilos sa loob ng simbahan. Kung paano ka magiging magpapakaama sa mga kapatiran. Kaya huwag mo makasurain mga kapatid na kung may mga pangaral kayong naririnig at medyo tumutulig siya at nangungusap at parang tumatama sa ating personal na buhay, huwag natin kalilimutan na ang pakay at layunin ng mga pangangaral na yun ay para turuan tayo kung paano tayo mamumuhay sa loob ng iglesia. Amen. Yeah, that thou mayest know, para inyong malaman at matutunan kung paano kayo dapat kumilos at mag-ugali. Sabi that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself
mahirap sa King James. Medyo marami siyang mga salita na mahirap i-pronounce. Kasi sa simple English, yung may lang yan eh. Yung mayes, yung oaths, oath lang yan. So, ganito kasi Old English. Kaya, yun yung pinakabuod. Kaya parang magiging payo ngayong umaga ay kung ano yung naging payo ni Pablo sa batang si Timoteo. Okay? So lahat ng itinuro ni Pablo kay Timoteo ay bilang isang ama ng iglesia. So, applicable sa lahat ng mga, by the way, ang goal natin sa loob ng simbahan is to teach every man, mga kalalakihan ng ating iglesia, maturuan kung paano magiging tamang pinuno o tamang namumuno ng kanyang tahanan. Kaya palagi kong paalala sa mga ama, pagka tayo ay may problema sa ating mga anak, naririnig ko madalas sa amin ito, magpaka-ama tayo sa ating mga anak. Hindi masamang magalit. Kung kinakailangan magalit tayo habang pinagsasabihan sila, kasi minsan yun yung paraan para malaman ng ating mga anak na we really mean business. Hindi tayo nagbibiro sa ating itinuturo. Okay? So, ayan. The man of the house, being the leader and the lover, kaya ano naalala yung advertisement dyan sa leader lover? Balls? Liberate. Leader and lover. So, inaasahan ng Panginoon na ang mga kalalakihan ay isang leader. Kasi kadalasan, kaya minsan, hindi sinasadyang naaagaw ni babae yung pamumuno sa tahanan kasi minsan hindi ginagawa, hindi tinutupad, hindi ginagampanan ng lalaki yung kanyang tungkulin bilang leader. Hello? Yan yung magiging hamon sa mga kalalakihan. Yan yung ibig sabihin ng tatay, magpakaama tayo sa ating mga anak. Magpakaama tayo sa ating pamilya. Yun. Kasi hindi lamang tayo inatasan maging leader, kundi tayo rin ay inatasan na maging lover. Unang-una, sa ating Panginoon. Ikalawa, sa ating pamilya, sa ating asawa, sa ating mga anak, at sa ating iglesia. Amen? Amen. So, yun. The man of the house should be a leader and a lover. Yan. So, first of all, being a leader, ang ama ng tahanan ang inaasahang magiging pare o prophet sa pamilya. Priest. Ba't ko ginamit yung picture o larawan ng isang pare? Ano ba ang trabaho ng pare sa Old Testament? Tagapamagitan ng tao at ng Diyos. Huwag niyong kalilimutan, ang pare ang pumapasok sa loob ng templo. Ang pare ang nagdadala ng mga handog ng mga tao sa loob ng templo. In fact, ang pare, particularly the high priest, ang nag-aalay ng sacrifice sa Holy of Holies in behalf of the sin of the people. So, nung ginamit niyo yung salitang priest bilang ama ng tahanan, tayo yung tagapamagitan sa pamilya at sa Diyos. Now, hindi ko sinasabing hindi po pwedeng dumirekta ang mga family member natin sa Diyos. No, I'm not saying that. What I'm saying is that
as the role of the high priest or the role of the priest sa templo, we represent our family in front of God. So every time we report to God, we report for the sake of our family. Kaya kasama sa trabaho natin talaga na ang Diyos mapalapit sa tao at ang tao mapalapit sa Diyos. Kaya mga magulang, makinig kayo, hindi lang mga tatay ito, pati mga nanay. Pag ang anak natin napapalayo sa Diyos, may pagkukulang tayo. Hello? Pag ang isa sa pamilya natin napapalayo sa Diyos o nakakalimot sa Diyos, may pagkukulang tayo bilang magulang. Naintindihan ba natin ha? Kaya huwag niyo mamasamayin mga anak na makulit ang mga magulang. Huwag niyo mamasamayin. Kasi kasama sa trabaho namin yung teach them diligently to their children. Sabi nga sa Deuteronomy chapter 6. All these words, you shall teach to your children diligently. Yung salitang diligently, ano din yung idea ng pagiging makulit? Ano din yung idea ng paghahasa ng kutsilyo? Na pag naghasa ka ng kutsilyo, hindi mo mapapatalim ang isang kutsilyo ng isang haguran. Di ba? Kadalasan pag naghahasa ka ng kutsilyo, paulit-ulit. Tama? At hindi ka titigil hanggang hindi mo nakukuha yung tamang talim. So, ang objective pag naghasa ka ay para tumalim. The idea, bakit natin kailangan hasain ang ating mga anak? Para sila ay tumalim. Kaya pag ang anak mapurol, may pagkukulang ang magulang. Hello? Ba't ganun ano? Pag mapurol, mana sa nanay. Pag masalim, mana sa tatay. Pero, tingnan nyo ha, bilang priest, by the way, dinuktong ko, hindi lang priest, kundi prophet. Ano ba ang trabaho ng propeta sa Old Testament? Ipahayag ang salita ng Diyos. Mailalapit natin ang ating mga pamilya sa Diyos sa pamamagitan ng ating paghikayat sa ating pamilya. And at the same time, may hikayat natin sila sa pamamagitan ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga na bilang mga magulang, tayo mismo ay dumadalo. Kaya may mga magulang minsan na talagang nagpapabaya sa kanilang pananampalataya. Kasi pag inanyayahan mo, punta ka naman sa simbahan, katwiran nila. Nandiyan na yung mga anak ko sila nila. Hindi. Kung ano man yung matututunan ng anak, dapat natututunan unang-una ng magulang. Kaya sabi ni Pablo, tignan nyo, sabi niya kay Timoteo, if thou put the brethren in remembrance of these things, thou shalt be a good minister of Jesus Christ. So being a priest and a prophet in the family, it is our obligation to put the brethren in remembrance. So ano ang paalala? Ang paalala ay gamot sa tao, nakakalimot. At yung sinabing teach them diligently to thy children, ibig sabihin yan, talagang we need to be diligent in teaching them the word of God. Amen? Amen. So, kaya sabi ni Pablo kay Timoteo, ikaw mismo, dapat ikaw, nagbusog ka, ikaw napakain ka, nourished up in the words of faith and of good doctrine whereunto thou hast attained. Ito, sa mga preachers ito wala kang pwedeng maipasa na hindi mo nakukuha. Wala kang pwedeng ituro na hindi mo muna natutunan. Wala kang po pwedeng ipangaral na ikaw mismo hindi tinamahan. You know what effective teaching is? Effective teaching is whatever already hits you. Tatama at tatama kung ano man yung tumama sa iyo. Hello? Kasi walang epekto ang anumang ipapasa natin kung mismong tayo hindi natin nakuha. Paano? Amen. So yun yan.
Kung gagawin mo itong tungkulin na ito, sabi ni Pablo, you will be a good minister of Jesus Christ. Magiging isang mabuti at matapat na lingkod ka ng Panginoon. So every father is a priest and a prophet in the family. Amen ba? Yung mga tatay dyan, gano'n tayo kalalim sa salita ng Diyos. Huwag natin hayaan na mas lumalim yung mga anak natin. Of course, may mga anak minsan na mas diligent kaysa sa magulang. Mas faithful kaysa sa magulang. Okay lang. Pero yung mga magulang na nandito, huwag nyo kalilimutan. Hindi ko pwede kayo mapag-iwanan. Tama? Ito pa ang masakit na katotohanan sa maraming iglesia ngayon. Mas matapat at mas seryosong asawang babae kaysa sa asawang lalaki. Mas mainit yung asawang babae kaysa sa asawang lalaki. May mga asawang lalaki na napag-iiwanan. Pues, ang paghamon ngayong umaga, kapatid, huwag ka magpaiwan. Kung di ka makasabay, kung pwede, mauna ka. Amen? Kung baga sa teacher, hindi ka po pwede at the same time learner. Hindi, dapat kahit pa paano, nauna ka nag-aral. Kaya pag teacher ka, meron kang lesson plan eh. Ang ibig sabihin nun, napag-aralan mo ng advance kung ano man yung ituturo mo. Kaya bilang priest and prophet sa ating pamilya, dapat ating natutunan na yung ating ituturo sa ating mga anak. Kasi alam niyo, sa totoo lang, magaling ituro sa ating mga anak yung mismo naging totoo na sa atin. Alam ng mga makakapakinig yun. So, eto pa. Kung ikaw ay priest and prophet sa family, you should refuse profane and all wives' fables and exercise themselves rather unto godliness. As leader in the family, bilang priest and prophet, huwag tayo makiray sa mga intriga na nangyayari sa ating paligid. Verse 7. We should rise above. Yung refuse, iwasan, tanggihan ang anumang mga walang kabuluhang kwento. Alam niyo kung ano yan? Intriga, chismis, old wives' fables, mga bagay-bagay na walang katotohanan, mga kwentuhang, anong tawag dito? Kwentong barbero. Ako, I take this to mean anumang bagay na intriga na hindi makakatulong sa samahan, instead, makakasira pa. Tama? Bakit old wives' fable, but hindi old husband's fable? Bakit old wives' fable? Kasi kasalasan, ang gumagawa nito, yung mga wives. Pasa-pasahan ng kwento. Uy, alam mo ba? Si Kumaring ganito. Pag napag-usapan, ganun ba? Oh, nagpasa-pasahan na. Before you know it, naibaon na ng buhay yung taong pinagkukwentuhan. Ano? Nakakatulong ba yun sa pamilya? Hindi. So in short, in verse 7, iwasan ang iwasan ang chismisan, iwasan ang intrigahan. Hello? Bakit? Bakit? Kasi hindi nakakatulong. Ano nakakatulong? Kaya nga napakalaga, maalala natin. We are priest and prophet. Ang ating binibuild up is the spiritual well-being ng family. Oh, well, kung magkaganon, iwasan yung dapat iwasan. At ituloy at dapat ituloy. Ano yung dapat ituloy? Exercise thyself rather unto godliness. Magpakabanal. Kaya napakalaga na matuto tayo ng katotohanan. Kaya kailangan ipaalala palagi. Yun yung verse 6.
Put them in remembrance. Bakit? Kasi ang paalala ay gamot sa mga nakakalimot. Kasi sa totoo lang, ito ha, challenge ka sa message. Sa pakinggan mo, praise God! Ako, ang init-init mo talaga. Nanginginig ka sa excitement. Gusto mong sundin agad, yung narinig mo sa katotohanan. Pag-uwi mo, nag-away kayo ng nanay mo. Tapos, lahat ng narinig. Makalimutan mo na. Pinastos mo yung nanay. Kinakausap ka pa, kinaliburan. Binayasan mo. Di ka umuwi. Di ka doon natulog. Hindi ka mananagpis. Ano sinasabi ko? Sinasabi ko mga kapatid, sa totoo lang, kaya napakahalaga ng paalala. Na kahit na narinig mo na, ipaalala muli. Kasi kadalasan tayo ay nakakalimutan. Tama ba? Amen. Kaya may mga pagkakataon mga magulang, pag napapansin mo na may pagkakaiba at may mali sa inuugali ng ating mga anak, may mga pagkakataon dapat magpakamagulang tayo sa kanila. Hatakin mo sa upo kayo, isang tayo. Baka kailangan may paalala ko sa inyo. At mga anak, huwag mo mamasamahin yun. Kasi bilang magulang, trabaho namin yun. At huwag niyo sabihin, wala dapat personalan. Hindi. Kasi bilang magulang, lahat ng sasabihin namin sa aming anak, dapat personal. Amen? Kaya huwag niyo sabihin, walang personalan, trabaho lang. Anong trabaho lang? May personalan, pagka magulang at anak na nag-uusap. Di ba? Personalan. Kasi yun minsan, ang kulang kung bakit hindi nakikinig ang anak. Kasi kulang sa personalan. Daldal ng daldal yung nanay. Walang pakialam kung nakikinig pa o hindi yung anak. Ako hindi. Kung dadaldal ka rin lang, siguraduhin mo nakikinig yung anak mo. Bakit? Para mo masaya. Paano mo matiyak na nakikinig? Paupuin mo. Dapat magtingin na kayo. Pag hindi makatingin, may problema. Kailangan patinginin mo. Kasi habang sinasabi mo yung dapat mong sabihin, dapat nakikita mo yung tingin, yung mata niya. Kasi gusto mo naman nagsisinungaling anak mo. Pag may sinabi kang isang bagay, pagka inilihis niya yung tingin niya, nagsisinungaling yun. Ngayon ba, kausap mo, nagtitingin na kayo, eye to eye. May sinabi ka, ano yung nawala? Bakit siya nawala? Sino kumuha? Pagka, ewan ko po, nagsisinungaling yun. Psychology yun. Bakit? Kasi pag sinabi niya kung ano yung sa tingin niya totoo, hindi niya po pwedeng at hindi niya dapat tanggalin yung paningin niya sa'yo. Pero yung mula umpisa hanggang katapusan, hindi makatingin, ang laki ng problema ng bata. Hello? Hi. Bakit ko sinasabi ito? Kasi kasama sa trabaho natin bilang magulang ang ipahayag ang salita ng Diyos sa ating mga anak. Kasi yun yung uhuhubog sa kanila. Yun yung magiging gabay nila. At dahil Father's Day ngayon, binibigyan din ko yung kahalagahan ng tungkulin natin bilang mga anak. Amen? Kasama yung ating mga asawa. Huwag tayong paiwan, huwag tayong pahuli. Minsan kasi mas maraming alam yung asawa natin kaysa sa atin. Ito yun. Pero of course, hindi naman contest yan. Na paramihan ng alam. Hindi naman. Kaya lang, huwag naman natin kalilimutan, bilang ama, tayo yung pare at propeta ng ating pamilya. Amen ba? So, ano yung dapat iwasan? Intrigahan. Ano yung dapat nating ipursige? Kabananan. Salita natin. Katotohanan. At, tignan nyo, binigyan din yan ha. Kabanalan. Hindi. Verse 4, verse 8. Hindi kalakasan at kalusugan ng katawan. Yan, for bodily exercise profited little. Kasi yung iba, ito, mas binibigyang importansya ang laman kaysa kaluluwa.
May mga babae, paganda ng paganda, ng itsura, walang pakialam sa kaluluwa. Yan. For bodily exercise, profit at little. Palaki ka ng palaki ng muscle sa iyong mga braso. Palaki ka ng palaki ng abs sa iyong figura. Para magkaroon ka ng six-pack. Hindi ka pandesal. Pandesal ba? Monay? Ano tawag doon? Nutriban? Conscious na conscious ka sa itsura mo physically. Pero wala kang pakialam kung ano kalagayan ng kaluluwa mo. Hindi mo sinasabi sa verse 8. Tungkulin ng mga magulang ang bigyan-bigyan niya sa mga anak. Kaya, pag makulit ang magulang, di ko yun! Sisimba tayo lahat! Na parang martial law. May dahilan yun. Bakit? Kasi gusto namin ang aming mga anak lumaki sa turo ng Panginoon. Kasi hindi magiging perfecto. Ang mga anak malaki ng simbahan, hindi sila magiging perfecto. Pero, lalo't hindi magiging ordinary yan. Tama? Kaya mga pasaway pa rin yan. Totoo yun. Pero hindi sila katulad ng ibang mga kabataan na talagang sakit ng lipunan. Tama? Oo. Hindi kayo yung tinutokhan. Hindi kayo kasama sa nakaka-review. Hindi kayo kasama doon sa madalas ipatawag ng principal, yung magulang. Sa eskwelahan. Bakit? Kasi may kaso sa eskwelahan. Hindi kayo perfecto. Pero gagarantihan ko kayo, pagka kayo nakikinig at sumusunod sa Panginoon, hindi kayo magiging ordinary. Tama yung sabi ni Jerry. Umapalya pa rin siya sa Panginoon. Pero aminin naman natin, hindi siya katulad ng ibang mga asawa niya na talagang lasing dito, lasing doon. Barkada rito, barkada rito, bisyo rito, bisyo doon. Kahit pa paano naman, may pagmamalaki ko yan. Oo. Kahit sinong mga kalalakihan dito, yung madalas, yung faithful na kapati na natin dito. Pag nanghingi kayo ng referral sa akin, at nanghingi kayo ng certification of good moral character, hindi ako mangingi ko yung magbigay. Lalo pat kung kayo ay matapat sa nabibig ko sa Panginoon. Tama? Bakit? Anak ng Diyos yun. Pagkakaya ko ba sa kanila? Hindi, At ako naniniwala ako. Hindi perfecto ng tao ito, pero naniniwala ako, binago ng Panginoon. Amen ba? Amen. Kaya mga nag-aaway-aaway, nag-aaway kayo, no problema nyo sa isa't isa, pareho lang naman kayo tinatawag ng Panginoon. Naghahanap pa kayo ng perfection? Ikaw mismo, perfecto ka ba? Kung hindi ka perfecto, kung hanapin sa iba. Hello? Kaya pag turuan kayo ng turuan, ikaw! Huwag nyo kalilimutan yung isang daliling itinuro mo doon sa kapwa mo, tatlo yung bumalik sa iyo. Bodily exercise profitable little, but godliness is profitable in all things. Ganyan. So, mamimili ka. Kagandahan, kalusugan, or kabanalan. At kaligtasan. Ano pipiliin mo? Ano mas emphasize nyo? Ano mas bibigyan ng importansya nyo? Yung magpariban, yung mga magpa-facial, napakamahal niya. Siyempre, may bayad niya, wala libre ngayon. Nasubukan ko ng magpa-facial. Isinama kasi ako ng kapatid ko na nagpagawa siya. Pagpati ng goods pa, naranasan ko, kaya lang ako makatagal kasi nakikinig ako. Facial. Yung tapos, pinadhab yung mga whiteheads, blackheads. Ang sakit pa na, kaya pagkatapos magpa-facial, hindi ako makangiti. Pero wag ka, mahal yun. Hindi ko maintindihan yung iba, gastos, pampaganda. Pero pagkaalam ng salita ng Diyos libre, hindi makatagal. Hello? Mga ama, mga ina, trabaho natin, bigyan-bigyan yun.
Let's exercise ourselves. Look at it. Kaya kung hindi ka nagiging makulit, maging makulit ka. Pag sila kami, kulang na lang, i-require namin. Kada linggo na lang, paalala namin. Benjo! Dalhin mo yung mga anak mo sa simbahan. Benjo! To the point na gusto ng samahan ni Carol. Makapagsimba sila sa simbahan. Makapagsimba lang. Bakit? Kasi naniniwala kami ang batang lumaki sa simbahan hindi magiging ordinary. Tama ba? Sino may mga lumaki sa simbahan dito? Ganyan. Hindi perfecto yan. Siguro alam nila yung mga kalokohan yan. Pero ginagarantiyan ko kayo. Hindi yan ordinaryo. Hindi mo pa pwede yung kumpara kahit kanino yan. Yan sa labas. Mahal kayo teko na. Sino pa? Christian. Bakit mo tinuturo itong batang to? Kasi nakilang yung otik niya nung pumunta sa simbahan. Uhugin na eh. Kaya, impeach. Sila! Umatayo ka pa. Barang araw. Yang adult, kayo na yung magiging adult. Kayo na kapalit namin. Sino papalit sa inyo? Yung mga yan. Kaya siguraduhin nyo na talagang nagampanan natin yung role natin sa kanila. Hello? Kaya yung example kanina ni Jerry, yung Proverbs 10 verse 1. Bakit ganon? Hampas kay tatay, latay kay nanay. Hindi niya napansin. Kasi ang pasaway na anak ay kabigatan ng ama. Ligaya ng ama. Tapos yung pasaway na anak, Pasa ng ina. pasa ng ina. So ba't ganun? Pagka-parusa, asa ina. Pagka-ginhawa, asa ama. Ba't ganun? Kasi totoo yun. Ang naiiwan sa tahanan yung nanay. Bagaman, pareho sila ng role na talagang dapat alagaan ng mga anak, pero mas dinadala ni nanay yung bigat kasi siya yung naiiwan. Yun yung explanation dun. Hindi nangangahulugang exempted si tatay dun. Napakabigat ng responsibilidad ni tatay. Kasi siya yung priest, siya yung tatay. Gusto nyo huwag mahirapan yung anak, yung asawa nyo sa pagdadala ng bigat sa tahanan? Tatay, gawin mo yung trabaho mo. Huwag lang si nanay ang maging disiplinarya. Kasi kadalasan, ito katotohanan. Hindi si nanay ang disiplinarya. Si tatay. Tama yung kaninang observation, may isa ka pinagtatakpan pa ni nanay. Para huwag na nang gumulo. Diba? Pero sa totoo lang, mali yun. Kung mali, mali. Hindi mo man masuweto kasi baka natatakot ka, baka maging ibang dating. Sabihin mo sa asawa mo, huwag niyong hintayin lumaki at pumutok. Kasi nung papasok yung konsinti, kay tatay, huwag ka naman aanga-anga tungkol sa kalagayan ng iyong pamilya. Paminsan-minsan, pagtatanong ka rin, kumusta mga anak? It takes time para mangumusta, kumusta pag-aaral mga anak. Nagkakatakuba ako sa pag-aaral sa inyo, ha? Sana naman, nasusulit. Hindi masama yun, hindi pananumbat yun. Ang tawag ko doon, paalala ng isang tao na nagmamalasakit kasi mas pangit at mas masama kung walang ganun. Kasi para lumalabas, wala kang pakialam. Hello? Naunawaan ba natin to? Kasi pag hindi maging malinaw to, wala lahat sa isa. Ito pinag-uusapan natin. Kasi ako na ang pinakamaligaya siguro pastor sa Balantang Lupa. Pag nakita ko ang mga nasa sakupan ko, sumusunod sa Panginoon. Ako na. At ikaw na. Yung pinaka-trophy ko. Di ba? My crown and my joy. Sabi ni Pablo sa mga taga-Pilipino dito. My crown
and my joy. Kanina may nakita kami trumpet, hindi ko lang kung kanilipat. Ha? May award ba yung pinakamaraming anak? So bodily exercise profitable little, but godliness is profitable unto all things. Kaya kung banal ka, pasunulin ka sa Panginoon, ay, marami kang blessing. Bakit? Kasi kapaki-pakinabang sa lahat yung bagay. Having a promise of the life that now is and of that which is to come. And by the way, yung pangako ng Panginoon ng blessing, yung pangako niya, hindi lang para sa buhay nito. Baging sa buhay sa susunod. Saan yun? Palagi. Kasi yung reward ng pagiging masunurin, matandamasa natin dito. Yun nga, in the form of blessings. Bakit? Kasi nag-take na ito kanina. Sabi kanina, sabi sa Proverbs 84, ano nga ito? Proverbs 84 verse 11. Proverbs 84 verse 11. Tingnan nyo. Ito nabanggit ko ito kanina sa Sunday School. Ano bang bagay ang nakuha sa masamang paraan, hindi mo ma-enjoy? 84 po, Pastor. 84:11 Proverbs. Sorry. Saan? Ba't ko sinabi yung Proverbs? Walang 84 sa Proverbs, hanggang 31 na kapatid. Psalm 84 verse 11. Yan. Kaya tignan nyo. Ito For the Lord is a sun and a shield. Ano yung paglalarawan sa Diyos? Araw. Pinanggagalingan ng liwanag. Ano ba? Enerhiya. Ano ba? Buhay. Hindi nyo ba alam na pag ang araw nawala sa sirkulasyon at tinanggal ang araw, wala mabubuhay? Alam mo ba yan? Kaya yung dating sa atin ng araw, tama lang yan. Kasi pag nasobrahan ang dating sa atin ng araw, pwede tayo lahat pamatay. Bakit? Kasi ganun siya kalakas. Ganun siya kapotent. Pero tama lang yung dating sa atin para ma-maintain ang buhay. Kasi pag nawala siya, hindi nyo ba alam? Yun lang hindi aaraw ng ilang panahon. Pagmumula ng sakit, pagmumugara ng mikrobyo, at pagmumula ng kamatayan. Maraming halaman ang mamamatay pag walang araw. Naniniwala ba kayo? Kaya nga sun. Tapos sasabi, He is also a shield. Ano yun? Ibig sabihin siya yung protection natin sa lahat ng pangalan. Kaya yung mga matatakotin dito sa masamang espiritu, kasi totoo yung masamang espiritu. Natatakot kayo sa mga multo. Natatakot kayo, ultimo, sa sarili mong anino. Bakit natatakot mo? Yan din sabi ng Biblia, our God is our shield. Ano ibig sabihin ng shield? Walang pwedeng makalapit sa iyo na walang pahintulot sa Diyos. Hello? Yun. Tapos sabi, He gives grace and glory, biyaya. Bakit biyaya? Kasi nagkakasala pa rin tayo, kaya kailangan natin ng biyaya. Ngayon, kung masunuri naman tayo, He gives glory, kaluwalhatian. Pansinin nyo, ano yung huling bahagi? No good thing will He withhold from those that walk uprightly. Walang dahilan para hindi ka i-bless ng Lord kung masunuri na tayo. Amen ba? Amen. Kaya kanina, kadugtong ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, kadugtong doon, kasipagan. Ano opposite ng kasipagan? Katamaran. Pagpapalain ba ng Diyos ang tamad? Hindi. Pagkatabad ka, di ka asenso. Pag di ka umasenso, sino may kasalanan? Di ba? Kaya yung bagsak ng bagsak sa school, pag nisisihin magulang mo, bobo kasi bobo mga magulang ko. Hindi naman totoo yun.
Bobo, hanggang dito lang ako kasi ito lang natapos, ito lang yung nabot ng mga magulang. Kung hindi, kung gusto mo talagang magpursige, pwede mo malampasan kung ano man yung dapat mong malampasan. Amen? Amen. Yan. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. Kaya yung pagsunod sa Panginoon, yung pagtupad sa kanyang kalooban. Ito pa. Another. Jeremiah 5:25. Kung meron mang dahilan na hindi ka aasenso at papipigilan, mauudlot ang iyong pagsulong sa buhay, may isang dahilan. Jeremiah 5:25. Ano yung dahilan? Kasalanan. Diyan ngayong umaga, mga anak, mga kapatid, mamili ka maigit. May hinihintay ka bang pagpapala sa Panginoon? Dumating na ba? Praise God, dumating na. Baka may sasagot, hindi pa. Kapatid, pakicheck, baka may bara. Kasi, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear. Yan. Balikan. Jeremiah 5:25. Asa na? Totoo na. Di ba ako tapos eh? Oh. Yan. Your iniquities have turned away these things. Ano yun? Into blessings. And your sins have withholden good things from you. Yan yung opposite ng no good thing will He withhold from them that walk uprightly. Positive yun muna. Kung malakad ka ng matuwid, walang mabuting bagay na ipagkakait sa'yo. Dito, yung mabuting bagay ipinagkait. Bakit? May kasalanan. So alam mo na, pag may prayer ka hindi nasasagot, alam mo namang madaling ibigay ng Lord pero hindi maibigay, alam mo na. Baka meron kang dapat bitahan. Meron kang dapat pagduhin. Meron kang dapat pagduhin. Alala nyo, konektado pa rin ito sa spiritual warfare. Okay? So, balik tayo. Yan. Sunod na verse. Sunod na slide. Yan. So, this is a faithful saying and worthy of all acceptation. Walang itinuro sa salita ng Diyos ang hindi katanggap-tanggap. Kasi baka meron ito, baka may magsasabi na, oh, mga preaching na yan. Hindi naman lahat yan applicable sa amin. Yan. Tanong. So far, anong mga napakinggan yung turo mula sa pulpitong ito na hindi katanggap-tanggap sa iyo kasi sa tingin mo hindi applicable sa iyo? Meron ba? Meron ba? So agree kayo lahat para sa atin. Tama? Agree kayo? Amen. Eh ba't gano'n? Hindi lahat sinusunod natin. Agree naman pala kayo eh. Lahat mabuti eh. Lahat para sa atin. Eh ba't gano'n? Hindi natin sinusunod. Ito. Ang mag-aral ay mabuti. Ang mag-aral na mabuti ay mas mabuti. Di ba? At ang mag-aral na mabuti na bumubuti pa, yun yung pinakamabuti. Tama? Eh, ba't ganon? Yung palang mag-aaral, hindi na minamabuti. Pasok labas. Oo, pasok lang. Tapos, pagka pumasok na ganyan, hinihintay, recess. Pagka bumalik ulit, nakapag-recess na, hinihintay, dismissal. Tapos, magpa-finance, mag-aaral ng konti, pero mas maraming Dota, mas maraming Facebook. Tapos kinabukasan sa exam, walang maisagot kasi hindi naman nagseryoso sa pag-aaral.
And yet, habang nag-e-exam, pray ng pray, Lord, bigyan mo, tulungan mo na isasalit ko. Di nga. Ano yun, ma? Hello? Alam niyo kung Kristiyano ka, maging sa pag-aaral mo makikita. At Kristiyano ka. Kakaiba ka. Habang kwentuhan ng kwentuhan yung lahat ng classmate mo, dahil may exam bukas, ikaw nakabukas sa notebook mo. Review ka ng review. Kunikwento ka ng katabi mo, sabi mo sa kanya, nag-aaral ako, review. May pagkakaiba ba? Meron. Kaya ko magsabi sa akin. Kasi kung hindi ka ganun, bakit? Sabi mo, Kristiyano ka. Tapos ito pa. Kristiyano ka. Natabig na ng konti yung bag mo, nakasinghal ka na. Natapakan lang ng konti yung paa mo, minura mo na. Hindi, Kristiyano ka. Hi! This is a faithful saying and worthy of all acceptation. Walang mali doon sa mga narinig mo at dapat lahat ng narinig mo, tanggapin mo. Eh, ba't gano'n? Sasabihin mo, tanggap mo, pero wala ka naman sinusunod. For therefore we both labor and suffer reproach because we trust in the living God, who is the Savior of all men, especially of those that believe. Alam mo kung ano yung sinasabi sa verse 10? Dapat kung meron mang tao na totoo ang mga bagay nito, dapat yung mga Kristiyano. Yun yung verse 10. Maging sa pagsunod niya yan, magpe-persecute kayo, magsasacrifice kayo. Kasi uusigin kayo, pagtatawanan kayo. Hindi yan. Pero hindi bali yan. Bakit? Kasi alam ko, nasa tama ako. Kaya ano sabi ni Pablo kay Timoteo? These things command and teach. Ako ni Pablo, sabi pa lang niya doon sa mga ng talata, put them in remembrance. Pangalan mo, paalala mo. Inulit na naman yung verse 11. Iutos mo itong ito. Verse 12, let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers in words, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Ano ibig sabihin niya? Ibig sabihin niya, ipakita mo kung Kristiyano ka. Amen? Amen. Tingnan mo kayo katabi mo. O, dalawa kami mag-isip. Pakita mo na siya. O, tanong mo siya, Kristiyano ka ba? Ay, tanong mo kasi. Yeah. Sila ikam. Sabi niya, hanggang sa pagparito ko, hanggang sa pagparian ko, huwag mong kantanan ang pagbabasa, ang pangangaral, at ang doktrina. Huwag mong kantanan. Alam niyo, habang nakakapagsalita pa, habang mapapakinggan mo pa, makinig na ngayon. Bakit? Darating na panahon, titigil na yan. Mawawala na yan. Kayo na yung susunod. Amen. Yung mga naririnig nyo, kayo na mismo magpapasa. Kaya sabi ni Pablo, huwag mo pabayaan niya. Kaya bilang magulang, ano sabi niya? Neglect not the gift that is in thee. Nasa sa'yo. Sa pastor, yung gift. Pero sa mga magulang, yung role. Neglect not the role that is in thee. Tungkulin mo bilang magulang. Mangaral. Tungkulin mo. Mag-aruga. Mag-alaga. Ang inyong mga anak. Kasi tingnan nyo ha, kung di natin aayusin ang buhay ng mga anak natin, sino mag-aayos sa kanila? Hindi nyo pa pwedeng sabihin, wala akong pakialam sa kanila. Horrible! Pag sinabi niya yan, sino pang may pakialam?
Kaya yung mga anak magsasabi, Nay, ayaw ko na papakialaman ako. Huwag mo sabihin niya. Bakit? Kasi balang araw, babalik sa'yo yan. Huwag mo sabihin niya. Kasi hanggang nasa poder ka ng magulang mo, may pakialam sa'yo ang magulang. May ginig ba kayo mga anak? Kaya ito, habang nandito kayo sa simbahan ito, may pakialam ba si pastor sa inyo? Sabi ko nga, kaya pa ako nakakala, sabi ko, kung nabubwisit na kayo, ayaw nyo na mapakita si Pastor Bob. Alam yun na. Kasi hindi naman po pwede, kasi ayaw mo na ako mapakita. O sige, tatahimik na lang ako, mabubuk po ako. Hindi naman pwede, kasi pabaho ko mangaral. Yun yung pagkatawag sa akin ng Panginoon. Pag di ko ginawa yun, ako may kasalanan. Kaya nga sabi niya, neglect not the gift that is in you. So, meditate upon these things, give thyself wholly to them bilang mga magulang. Magiging effective lang yung pagtuturo natin sa mga anak natin kung tayo mismo tuturo sa atin yung mga napag-aralan natin. Yun. Meditate upon these things, give thyself wholly to them. Why? That thy profiting may appear to all. Upang yung pakinabang, upang yung epekto sa buhay mo makita ng ibang nakapaligid sa iyo. Oo, totoo nga yan. Totoo nga yan. Kasi nakita ko. Sa buhay ng pastor ko, nakita ko. Sa buhay ng pamilya niya, nakita ko. Hindi mo perfect yung mga anak na pero nakita ko yung mga anak. Ako ha? Wala siguro pwede magsabi, mga anak ko, pastor, wala. At kung sakali mang meron, sasawa tayo nila. Hindi perfecto mga anak ko. Pero, may pagmamalaki ko, hindi ordinary mga anak. May mga pagkakataong pasawayan. Oo. Pero bilang magulang, hindi kami nagulang ka. Hanggang ngayon, talaga iniiyak namin bawat isa. Iniiyak namin sa Panginoon. Bakit? Kasi mawawala kami sa mundo. Sila mananatili sa mundo. Anong naiwan namin sa kanila? Yun ang palaging nasa isip ko. Hello? Mawawala kami sa mundo. May iiwan namin kayo. Ano? Anong naiwan namin sa inyo? Meron ba? Ha? Meron ba? Meron. Meron ba naiwan si Pastor sa inyo? Amen. Parang iba, nag-iisip pa. Meron. They give them to thyself and unto the doctrine. Kaya nga, alam nyo, yun yung din ako bakit tayo may mentoring. Supposed to be dapat tawag natin ng doctrine class. Pero tinawag natin mentoring para maaalala ng bawat isa na yung purpose ng mentoring ay pagka-transfer ng isang bagay sa ibang tao. Yun yung purpose ng mentoring. Kaya sana makita niyo yung kahalagahan ng mentoring. Kasi nag-iiwan na kami. At yung iniiwan namin, pag naiwan sa inyo, ipapasa nyo rin mo. Eh kung wala kayo, at hindi kayo napag-iwanan, ay mapag-iiwanan. Amen? Amen. So, continue din, magpatuloy. Alam niyo kung bakit? Kasi sa panahon ng kalaban natin, panghihinawa, pagod, sawa. Kaya marami nagsimula, kalagitnaan, nawala. Pero, isa ka ba doon sa nawala? Sabi ng Lord, doon sa marami, kasama ka ba sa mawawala? Kasi asa na yung napakarami. John chapter 6, tala na yan. Nasaan na sila? Sinanap pa sila ng Lord? Tinarat niya, hindi natira. Ano sabi niya? Buti naman, hindi dito pa kayo. Yung ba sabi ng Lord? Hindi. Ano challenge ng Lord sa kanila? Kayo rin ba mawawala? Anong sagot ng mga tunay na Kristiyano? Saan kami pupunta? Eh, nasa inyo ang salita ng buhay. So, alam
purpose bakit tayo nagsusumiksik sa Lord? Wala tayong ibang pupuntahan. Kasi nasa Kanya ang salita ng buhay. Amen? At yun yung dahilan kung bakit everyday makakapanig tayo ng salita ng Diyos. Gano'n kung kasakit ito, hindi natin ito binibitawan. Bakit? Kapag check ang salita ng buhay. Yan yung makapagpapabago ng buhay. Yan yung magtutuwid ng buhay. Yan yung magpapaganda ng buhay. At palagay ko, may mga ilan dito makapagpapaganda, Pastor, magmula nung sineryoso ko ang paglilingkod sa Panginoon, nag-iba ang buhay ko. And I can point to you, yung mga tao na kilala ko, kung paano gumawa ang Panginoon sa buhay niya. At ngayon, nagpapatuloy kayo. Huwag kang manghinawa. Huwag kang magsawa. Bakit? Kasi balang araw, magkakatotoo sa inyo yung last part of verse 16. For in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. Kaya yung pinagpe-pray mong mahal mo sa buhay, na matagal mo nang pinagpe-pray na madala mo sa Panginoon, huwag ka lang magsawa, balang araw, makakasama mo rin sila. Amen? Ayan yung sinasabi ko kay Boy. Boy, huwag ka magsawa, magpatuloy ka sa Panginoon. Maraming magiging hadlang, maraming kukunta sa iyo. Pero magpatuloy ka na, hanggang ang Panginoon ang sinusunod mo, Panginoon, bahala sa iyo. Hindi ko sinasabing, sagot kita, Boy. Hindi, wala akong pwedeng sagutin. Kasi maging ako, Panginoon, bahala sa akin. Amen? Kaya kung ang Panginoon pinaglilingkuran natin, sa Panginoon natin, ipaubaya buhay natin, Panginoon, bahala sa atin. Tama? Kaya ito, tanong ko ngayon, sino ba pinaglilingkuran mo? Kaya, tanong na tayo. Panginoon ba talaga sinusunod natin? Bakit gano'n? Kung ano sabihin ng tao, sunod ka ng sunod. Kaya pati pananampalataya mo, na-apektuhan. Pati paglilingkod mo, apektado. Sisipa ka ba o hindi? Apektado. Bakit? Kasi nakikinig ka sa tao. Kaya hamon mo, sino ba pinaglilingkod mo? Kung ang Panginoon pinaglilingkuran mo, galit ka o hindi, may kaaway ka o wala, magpapatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag kayong makinig sa old wives' fables. Dami, nangyayari ba yan? Old wives' fables. Hi. Hindi ko tuloy natapos. Kasi first point, the man of the house is the priest and prophet. Second, the man of the house is the provider, the producer of the family. Bakit ko pinagtutong yung provider? Provider kasi siya nagpo-provide. Producer, huwag mo nung kalimutan. Kung wala yung tatay mo, wala ka sa mundo. Doon pa lang, utang mo na buhay mo. Ha? Hello? Eh bakit ganun? Kung bastusin mo tatay mo, wagas. Bakit ganun? Kung ipahiya mo magulang mo, ganun na lang. Siguro tapos siya next Sunday. Kasi alas 12. Pero I hope we are learning. I hope we are being blessed. I hope we are being corrected. Kasi ako naniniwala ako, hanggang may buhay, may pag-asa. Hindi ako naniniwala na, wala na pag-asa, hindi na matutupil. Ako naniniwala ako. Kasi hanggang nabubuhay ang isang tao, pwede siya baguhin ng Panginoon. Amen ba? Hanggang may hininga ng tao, May pag-asa. may pag-asa. Kaya, naniniwala ako. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo yung katabi mo. Magbabago pa yan. Yung itsura yan, ay bagay niya ganyan na yan. Pwede pa pagawin ng Lord yan. Walang imposible sa Lord. Kung sa tingin mo, imposible na magbago yan. So, don't give up. Asan pala si Erika? Bakit yun na rin kasi? Umalis.
bumalik na naman siya sa Quezon. Ako magiging taga Quezon na itong tao. Okay. So, dito na ako magwawakas. May kasunod yatang bahagi. Sige, kapatid. Mamaya na ako magpapalala.